Pag-uusapan na rin naman natin yung mga problema sa ating bayan, no? Yung hindi lang siguro yung DAP o yung mga pork barrel ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas katulad nyo, no? Ito nagbabadya naman, no? Or hindi nagbabadya dahil nandito na nararamdaman natin itong power crisis. Itong power crisis na to, walang makapagsasabi na nabulaga tayo nito. Walang makapagsasabi na no one told us or no one told the palace that we told you so. Kasi hindi pa panahon nila, nung latter part ng panahon ni Gloria na pag-uusapan na ito. Although sa Mindanao ang focus noon. Naalala ko nung 2010 or no, as early as 2008, 2009, there was even talk of putting up nuclear power plants to supplement the shortfall, the projected noon projected shortfall pa lang ng power needs, no. Hindi natin sinasabing dapat magka-nuclear plant tayo. Sinasabi natin years ago, 5, 6, 7 years ago, nakita na itong power shortage na to. Ngayon, 4 years into the Aquino administration, parang walang nagawa doon sa 4 years. At kung tatanungin mo sila, baka sabihin nila kasalanan na naman nung dati, no? Pero kung 4 na taong ka na, well, you should assume responsibility for some of the things, no? I understand, Congressman Terry, galing ka sa isang international conference on energy. So, ano ang napulot mo doon? Anong pinag-uusapan ba nila yung problema natin? Well, nakita talaga natin doon na talagang matindi ho yung kakulangan natin sa kuryente. At pero yung sinasabi ho nila, matagal naman na ho nating alam na merong naabutin yung kakulangan. No? Pero hindi natin inasahan na ikakasa ni Secretary Petilla na next year na yung kulang. Kasi mula doon sa kanyang mga reports nito nagdaang taon sa Kongreso, sabi naman niya papatak pa lang yung shortage sa mga 2017, 2018, no? At hindi pa 2015. So, nagugulat tayo ngayon, paano naman nangyari na bigla na lang magkakaroon ng declaration na wala na tayong magagawa, kundi pumayag sa brownout or magkaroon ng emergency power. So, ano ang masasabi nyo dito sa emergency power na ito? Pagkakatiwalaan nyo ba ito si Pinoy na dito sa emergency power na according to some senators, like Senator Trillanes, hindi naman daw dapat matakot ang taong bayan dito dahil this is not tantamount to martial law powers? Or... Alam mo niyo, nakita natin na kasi yung tyrannical tendencies. Yung overbroad, overreaching tendencies ng presidente because of the DAP. No? So I think affording him more powers, even emergency powers, to address the power crisis is something that is not really in the interest of the public. At tingin ko naman, within the framework that we have at the moment, there are ways by which we can make certain that by next year, the power that is needed can in fact be fulfilled. At saka hindi sinasagot nito ang tunay na problema ng enerhiya, no? Yung nung emergency powers, no? Ang tingin namin, ang problema nito ay ripasuhin yung IPIRA, no? Dahil yung IPIRA naman talaga ang pinagmulan nito, no? Gaya halimbawa na ang gobyerno ay wala na doon sa dapat papel niya, no? Nakabahagi siya doon ng generation ng electricity, no, na iniwanan niya, no. Kaya nga ang aming panukala diyan sa Kongreso ay balik yung full regulated regime ng energy sector. Ang medyo nababahala lang ako sa nanggagaling na impormasyon ng mga statement dito sa DOE. Dahil itong emergency powers, I don't know if they were misquoted, no? Pero this would be needed in order to fast track certain stopgap energy facilities, no? So paris na naman 'yan ng mga power barges siguro dati nung panahon ni FVR. Although si FVR talagang pilipit yung kamay niya doon dahil kasi nung panahon ni Cory talagang walang ginawa for energy. Yun yung isa. And history will bear us out. Talagang we were experiencing 8 to 12 hour brownouts. So talagang wala. So si FVR yung administrasyon na yan had to resort to expensive means. Pero ang nakita na natin yon from history, bakit wala pang ginawa? Yun ang tanong. Bakit inuulit na naman o pinapayagang maulit yung nangyari na sa panahon ng mother niya?
Yun yung problema talaga, no? Una, walang malinaw na energy development plan ngayon. Tapos sasabihin nila, kailangan nila ng emergency powers. We have, masamang experience sa ganito sa panahon ng FDR, no? Na sino-shortcut lahat, no? Para, kunwari, sagutin yung problema ng enerhiya. At ito, gusto nila ibalik ngayon, no? So, sa tingin namin, napakalaking problema niyan sa hinaharap, no? Dahil nakita naman natin ang nangyayari ngayon, no? Na sabi nga ni Congressman Ridon kanina, forecast nila 2017, ngayon bigla ibubulaga nila, kulang, no? So talagang merong hindi sinasagot na problema dito na gusto nilang solusyonan ng mga ganitong panukala na emergency powers. Kasi lahat ng mga naunang administrasyon, itong huli, no, yung before him, ito si Gloria, hindi naman natin sinasabing walang mga hocus-pocus na nangyari noon, pero meron energy program to speak of. Meron mga isinulong. Ito, problema. Anyway, meron pa tayo ditong mga kailangan bigyan daan natin itong mga text. This one is from Beth of Bulacan. Okay, binabati natin ating mga viewers yan sa Bulacan. I support the filing of impeachment against the president because we are talking of billions of pesos here. I don't believe in tuwid na daan anymore. Okay. Yun. Talagang nahubaran na yung tuwid na daan na yan, na hindi talaga siya tuwid na daan. In fact, it's a crooked road, no? Na dinadala tayo sa isang madilim na daan na ang dulo-dulo pala nito ay bangin na hindi na natin alam kung ano mangyayari. Well, ngayon hong nakaraang mga araw, nag-PR offensive ho itong palasyo. Okay. Well, si Presidente Aquino mismo nag-PR offensive siya. Ngayon, pinapakita naman niya yung Supreme Court daw, hypocrites daw sila dahil sila din naman daw nag-cross-border transactions, ano? So, pero, again, it does not, habulin natin kung kailangan itong Korte Suprema doon sa cross-border transactions, pero hindi ibig sabihin hindi na siya habulin dito. Ibig sabihin, hindi to in pari delicto. Kumbaga, dahil iba naman yung naghahabol sa kanya, yung taong bayan yung nagpapanagot sa kanya, bakit mo ginawa itong unobligated, bakit mo ginamit yung unobligated allotment, bakit mo ginamit yung program funds, bakit ka nag-cross-border transactions? Okay. From Rudy Mahilom of Hinobaan, Negros Occidental. Okay, binabati rin natin ang ating mga viewers sa Negros Occidental. Ang palaging sinasabi ni Pinoy, kayo ang boss ko, pero hindi ako takot sa inyo. Mas takot ako kay Boss Butch Abad. Ang analysis ko, mas spark ang EDSA 3 dahil sa power block na 263 Solons to block the impeachment. Okay, mukhang matindi nga ang odds kontra sa inyo. So, hindi ba kayo Hindi ba kayo nayayanig ang inyong dibdib diyan sa odds against you, or ito ba, are you just doing this in order to prove a point? Ayun. Yan siguro magandang dyan. Well, kayo ba resign na kayo na hindi naman magpa-prosper yan, pero gusto nyo lang ipakita na meron nang magpa-file ng impeachment? Well, gustong-gusto namin mag-prosper ito, no? Dahil sa tingin naman namin, sabi ko nga kanina, na ito yung proseso ng paghihingi ng accountability, no? Ang mali ay mali talaga, no? Kahit sabihin pa ng isang tao yan na tinatahak niya yung matuwid na daan, no? Mali at mali yan, kailangang habulin, no? So, hindi naman natin pwedeng pangunahan din, no, kung ano ang mangyayari sa hinaharap, no? Pero ito'y inendorso namin itong complaint na ito dahil gusto nating maging accountable si Presidente Aquino at hindi siya exempted, no? Sabi nga nila, we are still governed by rule of law, no? At hindi naman ito dahil siya na yung presidente, siya na lang palagi ang tama. So, yun yung namin diyan. It's a moral and legal obligation on our part na ihain itong at itendorso itong impeachment against President Aquino. Okay, Congressman Terry, itong impeachment na ito ay isang mekanismo, isang sandata na nasa konstitusyon para ituwid ang pagkakamali ng mga nasa poder. Pero the past few years, no, since nung nagsimula itong KE-era, parang every couple of years nagkakaroon na tayo ng mga impeachment complaint. So yung gobyerno ba natin such that na gano'n na, impeach na lang ng impeach. So, ito ba, are we in an age when sobrang sama ng mga politiko natin, political leaders, na impeachment becomes necessary? Siguro sa isang banda, totoo ho yun. No? Parang naging parte na yung hindi na nakakagulat ang impeachment ngayon. Oh, siguro, no one
in 2010, no one expected an impeachment complaint to at least be filed against the president today. No, pero nagbabago ho yung mundo ngayon at nakikita ho natin yung ilang mga impormasyon na yung naunang pangako ng tuwid na daan, parang hindi na ho ito yung daan na, at again, hindi naman natin sinabing nagkobra si Presidente ng personal na pondo dito sa DAP na ito eh. Pero kahit hindi ho siya nagkobra ng personal na pondo, pinag-usapan ho natin dito, may pondo ng bayan na hindi naman dapat pinagugulan, pinamudmud sa mga kaalyado, no, sa ilalim po ng DAP na ito. So, kumbaga, wala bang dapat managot dito sa ganitong sistema when in fact yung Presidente ng Pilipinas mismo yung pumirma para i-aprobahan itong DAP po na ito. At meron mga aprobadong proyekto na hindi natuloy o hindi natapos dahil siniphon off. No? Nilaro yung pondo. No? So in fact, even ang COA nagsabi na kahit na doon sa mga nakatanggap ng DAP, ay hindi naman nila fully implemented yung programang pinondohan ng DAP. Kaya talagang... So pork barrel din talaga? Talagang pork barrel itong DAP. Okay. Basahin natin itong mga text, madaliin natin, pasadahan natin lahat. Francis of Ilocos Norte, okay. Nabati rin natin ang ating mga televiewers dyan sa Ilocandia. Okay. Tama lang po na i-impeach si Pinoy, pero sana tiyakin ninyong matibay ang ebidensya para di masasayang ang pera, panahon at laway. Okay. Reaction. Well, ang ebidensya dyan na sinasabi nga namin na talagang in bad faith si Presidente Aquino dito. No? Noong 2012, nung panukala niyang budget, no? Yung National Expenditure Program, nakalagay doon na inulit yung ibig sabihin ng savings. Dahil alam nila, mali yung pag-iintindi nila ng mga karaang panahon. Kaya sa 2013 budget, iba na yung nakalagay doon sa ating General Appropriations. And apparently, even the Supreme Court agrees with you, di ba? Sinabi nila, malinaw. Is that clear enough for you? Or apparently, it's not clear enough for the palace. Well, siyempre, reflection na ho talaga yun on how obstinate the president has been. No? Na feeling niya, he is king of the world, so he can do no wrong. Popular daw eh. Okay? So, Rotzen Yodico of Giwan Eastern Samar. Okay, meron tayong makilala dyan. Itong Giwan na ito, ito ang isa sa mga lugar na talagang mga nasa lanta nung Yolanda. No? So, binabati natin ang ating mga viewers dyan sa Giwan at pinagdarasal natin ang kanilang patuloy na pag-recover, pag-angat mula sa nangyaring calamity dyan sa kanilang lugar. At alam kong malalakas ang mga tao dyan. Okay. Will the impeachment complaint against the President be realized if I will ask the two noble congressmen? Kasi alam natin na maraming kaalyado si Pinoy sa House of Representatives. Ayan. Well, ang mahalaga ngayon, naihain na yung, at least ngayon, 2 impeachment complaint na. No? At, meron pa daw. May hahabol pa ata na 1 o 2. No? So, ito ay nakahain na. No? At sabi ko nga kanina, hindi lang naman ang usapin ito ay dyan sa Kamara. Dadalhin natin ito sa mamamayan. No? So, the ball is now rolling. No? So, titingnan natin anong mangyayari dito. Well, gusto ko lang ding dagdagan kasi nito nakaraang mga araw, ang sinasabi naman ng mga kaalyado ng Presidente sa Kongreso, sayang lang ang oras dyan sa impeachment na yan. Gugulin na lang natin itong panahon natin sa iba pang makabuluhang mga gawain, katulad ng Freedom of Information Act. Gusto ko lang basagin yung ganun nung sinasabi ho nila. Kasi sa aktual ho, yung FOI, matagal na ho nilang pinasayan. Wala na tayong pag-usapan ang FOI ho ngayon. So, ibig sabihin, wag ho nilang pagbanggain yung importansya ng pagpasa ng FOI at yung importansya ng pagpapanagot ng Presidente sa ilalim po ng DAP. Tsaka congressmen like you should be able to multitask, di ba? Kaya nga hindi lang naman isang batas ang pinapasa. Okay. Very, very quickly, your parting shots. Congressman Caloy. Well, itong usapin ng impeachment ngayon, ito ay paghahanap ng accountability, no? Na sa isang presidente na kinuha niya yung kapangyarihan ng Kongreso pero siya mismo ang ginagawa niya yung hindi para sa kanya, no? At siya talaga yung gumawa ng napakalaking pork barrel na dapat nating basagin. Terry. Ngayon ho, kasadong-kasado na itong impeachment proceedings po na ito. Ang inaantay na lang ho talaga natin dito, yung tuloy-tuloy pong suporta ng taong bayan para panagutin si Presidente Aquino sa ilalim po ng Disbursement Acceleration Program.